Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan natin kung paano gawin ang synthetic division kung ang divisor natin ay quadratic. Previously, nakagawa na ako ng video about synthetic division. Yun nga lang sa video na yon, binanggit ko na dapat ang divisor lang natin ay linear. Turns out, I was wrong. So just recently, I discovered na pwede rin pala ang synthetic division for quadratic divisor. Shout out lang sa channel ng The Ways of Math, sa kanila ko nalaman na pwede palang gamitin ang synthetic division for quadratic and even for cubic divisors. So just to give you an idea, itong isa-share ko sa inyo ay kakaalam ko lang din. I have just learned this. Hindi siya tinuro sa akin sa school or hindi tinuro ng isang teacher sa akin. I just discovered it using the channel nga of The Ways of Math. So without further ado, let's get this lesson started. We will classify the two examples that we will be having as to monic and non-monic quadratic divisors. So gagamitin natin itong synthetic division sa una nating example kung saan yung ating divisor ay monic. Pag sinabi nating monic, ang leading coefficient ay 1. For example, meron tayong i-divide na 3x cubed plus 4x plus 11. We have to divide it by x squared minus 3x plus 2. So kung mapapansin nyo, yung ating coefficient ng divisor, yung leading coefficient niya ay 1. Walang katabi na kahit anong coefficient itong ating x squared. So basically, the main process is the same. Meron lang tayong additional steps if quadratic na yung ating divisor. We will still draw the table na ginagamit natin kapag nag-synthetic division tayo. Yun nga lang, medyo malaki na yung upper part. Itong upper part, kailangan maka-occupy siya ng 3 rows. Kung bakit 3 rows, yung first row kasi, doon natin ilalagay pa rin yung coefficient ng ating dividend. Naka-arrange pa rin dapat to in descending order ng degree ng bawat term. So let's start with the cubic term. Ang kanyang coefficient ay 3. Next, wala tayong quadratic term. Kung mapapansin nyo, walang x squared sa dividend, kaya 0 ang ilalagay natin doon. For the linear term sa dividend, meron tayong 4. And finally, for the constant, we have 11. Next, dito naman sa ating divisor, ang ilalagay natin sa second row ay itong last term, tapos kukuhanin natin yung opposite niya. Ibig sabihin kung ito ay positive 2, ang ilalagay natin dito ay negative 2. Tapos ilalagay natin siya sa column na mas malapit sa bar. Tapos itong ating second term, yung ating linear term sa divisor, di ba negative 3 yung kanyang coefficient, kukuhanin mo rin yung kanyang opposite. So meaning this will be positive 3. Tapos, ilalagay mo siya sa column na mas malayo dun sa bar. So, if you may notice, parang makakabuo tayo dito ng diagonal. Yun yung kaibahan niya sa synthetic division kapag yung divisor ay linear. Dito, dahil quadratic na yung ating divisor, dalawa na yung ine-expect natin na nandito sa left side ng ating solution. So, let's start solving this one. Alam naman natin na ang first step is to bring down this number, bring down lang natin dito sa quotient part. So this is 3. Oh, by the way, para nga pala malaman natin kung aling part yung quotient at aling part yung remainder, kung natatandaan nyo, kapag linear yung ating divisor, yung last column lagi yung ating remainder. Pero dahil quadratic na yung ating divisor, ibig sabihin ang ating remainder ay yung last 2 columns from the right. Ibig sabihin itong column na to, tsaka itong column na to, sila yung magsisilbing remainder natin. So let me just divide this part. Itong nasa left side, ito yung magiging part ng quotient. Tapos itong nasa right side, itong yung magiging part ng remainder. So going back here, ang ginawa natin, bring down 3.
Tapos itong 3 imo-multiply mo sa 3, which is 9. Dito mo siya isusulat sa tapat ng 0. Okay? So again, yung 3 times 3, 9. Isusulat mo siya sa third row, tapos katapat ng 0. Next, 3 times -2 is -6. Isusulat mo siya sa second row, pero kailangan makabuo ka ng diagonal. Ibig sabihin, itong sagot ng 3 times -2, isusulat mo dito. That is -6. Okay, so kung mapapansin mo dito, may nabuo kang diagonal. Coming from the diagonal part sa ating divisor. And then, after mabuo mo na yung diagonal, that's the time you add this column. So 0 plus 9, 0 plus 9 is 9. Tapos, repeat the process. 9 times 3 is 27. Isusulat mo yan dito. 27. Next, we have 9 times 2 or -2. That will give us -18. At yung -18 dito mo isusulat. So dito, kapag kayo ay nagsisynthetic division, kailangan organized yung pagkakasulat nyo ng numbers. Kailangan magkakalinya yung dapat magkalinya, tapos dapat malinaw yung pagkakadiagonal. Kasi kayo din ang magbe-benefit kung magiging maayos yung solution nyo. Kung yan ay hindi pantay-pantay, kayo rin yung malilito kung alin yung i-add nyo or ima-minus nyo. So as we continue, pag nga pala na-reach na natin yung dulo ng ating quotient part, stop na yung ating pagmumultiply dito, meaning ito, i-add na lang natin. Again, let me repeat what I said. Kapag natapos na natin yung part ng quotient, stop na yung pagmumultiply natin dito sa divisors. Instead, we will just add the entries for these two columns. So we have 4 plus -6, that will give us -2. Plus 27, that will give us 25. And finally, for this last column, meron tayong 11 plus -18, that will give us -7. So as I said, itong ating part na to, yung quotient, tapos itong part yung ating remainder. Isulat lang natin para mas maayos. So the answer for 3x cubed plus 4x plus 11 divided by x squared minus 3x plus 2 is 3. Tapos to know the exponent of x here, ima-minus mo lang yung leading terms nila, yung exponent ng leading term. So meron tayong 3 minus 2. That will give us 1. So linear na ito, hindi na natin isusulat dyan. Kung ito ay linear, ito ay ating constant na. So plus 9 na ito. And then plus, recall that the denominator of the remainder is the divisor. So meron tayong x squared minus 3x plus 2. Tapos itong 25, ang degree ng variable niya is 1 less than the degree of the divisor. So kung ito ay squared, ito din ay linear. Minus 7. At ito na yung ating quotient. So ganyan tayo gumamit ng synthetic division kapag ang ating divisor ay quadratic tapos monic. Meron tayong involved na diagonal as we use the synthetic division. So paano naman kapag non-monic? Ang non-monic, ito yung mga given wherein yung kanilang divisor, x squared pa din, quadratic pa din, pero may ibang coefficient sa tabi. Say for example, meron tayong 20x cubed minus 9x squared minus 14x plus 3. Tapos, i-divide natin sa 5x squared minus 6x plus 1. So, tingnan natin kung paano ito maiiba in terms of its solution. To start, we will again draw the lines for synthetic division.
Tapos, yung first row, yun pa rin ang i-occupy ng mga coefficient ng ating dividend. So, we will start with the cubic term. So, ang coefficient niya ay 20. Next, we have the quadratic term. The coefficient is -9. For the linear term, we have -14. And for the constant term, meron tayong +3. Tapos, ang ilalagay dito sa second row, sa mas malapit sa bar, ay yung constant term. If this is +1, kuhanin ang kabaligtaran na sign, that will be -1. Tapos, itong -6, baligtarin din ang sign, magiging +6. Now, tulad ng sabi ko, non-monic na to dahil merong katabing coefficient ang x squared. So, ang gagawin dito sa 5, ilalagay ito dito sa babang part. We will put it divided by 5. So, basically, this is what we are going to do. Pag bring down ng 20, di ba bini-bring down yung first term? So, we will bring it down. Kung kanina, diretso times tayo dito sa part na to, dito sa non-monic, i-divide muna natin sa number na to bago natin i-times. Meaning, 20 will be divided by 5 first. The answer is 4. Tapos, itong 4, yung pang-multiply natin sa dalawang numbers na nandito sa left part. So, let me just do it. Itong 4 times 6 is 24. Ilalagay ko siya sa next column, tapos sa third row. Same goes with 4 times -1, that is -4. Dito ko siya isusulat. And this should have a line here to separate the quotient and the remainder. Again, yung last two columns yung remainder. So, review lang natin yung ginawa natin. Binring down yung 20. Bago i-multiply sa 6, yung 20, dinivide muna sa 5. Kaya naging 4. Yung 5, galing to sa coefficient ng leading term sa divisor. So, kung ito ay 2, edi divided by 2. So, continuing, itong 4 na sagot sa division, ita-times sa 6, naging 24, dito sinulat. Ita-times sa -1, dito isusulat yung sagot na -4. And then, add these two columns. We have 24 plus -9, that will give us +15, divided by 5, giving us 3. Tapos, itong 3 yung ita-times natin sa 6. 3 times 6 is 18. Dito natin isusulat. 3 times -1, that will give us -3. Again, kapag natapos na natin yung quotient part, hindi na natin itutuloy yung pagta-times-times. Ibig sabihin, i-add na lang natin to. At kaya rin natin nilagyan ng line dito is to denote na itong ating remainder, hindi na natin i-divide sa 5. Kung ano yung maging sagot natin dito, yun na yung kanyang remainder. So we have here -14 minus 4, that is -18, plus 18, this will be 0. Again, kung mapapansin nyo, hindi ko sinulat dito sa upper row kasi hindi na siya i-divide dito sa -5. This is just for the quotient part. And then continuing for the last column, we have 3 plus -3, that will be also 0. So meaning our quotient for this example is just 4, tapos ang kanyang exponent ng x ay 3 minus 2, that is just 1. Okay, so linear pala ito, plus 3. So wala na tayong remainder kasi 0 na yung ating sagot dito sa last two columns. So yan na yung ating final answer sa division. So that's it kung paano gamitin ang synthetic division kapag quadratic ang ating divisor. Tandaan yung process kapag monic ang ating divisor, walang i-divide dito sa part na to. At kapag non-monic ang ating quadratic divisor, merong additional part ng pagdi-divide. So that's it. Thank you for watching and see you on the next video.